Welcome to Donmar TV News Channel. Magiging simple at tradisyonal lamang daw ang inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Huwebes, Hunyo 30. Sinabi po ni Franz Imperial, isa sa mga head ng Preparation Committee para sa naturang event, ang programa ay all set na rin maliban na lamang sa ilang maliliit na details na kailangan pang plantsahin at isapinala. Una nang sinabi po ni Marcos sa kanyang vlog na hindi lilihis pa sa tradisyon ang naturang inauguration. Narito ang tinig ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. Maraming nagtatanong, ano ba ang mangyayari sa inaugurasyon? Ano ba ang mga pakulo? Naku, isa lang ang matitiyak ko. Ito ay magiging taimtim na seremonya. More or less, traditional pa rin ang gagawin. Hindi na kami lilihis pa sa nakagawian. Ang mahalaga ay kasama ko ang buong pamilya ko, kasama ko kayo na manunood, live man, online, at higit sa lahat, sana makisama ang panahon. Dahil tagulan na nga. Yan po ang tinig ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. Samantala, ang television host naman na si Tony Gonzaga ang aawit ng Philippine National Anthem. Ang inauguration song naman ng Pilipinas Kung Mahal ay kakantahin ng singer na si Chris Villonco at ang Young Voices of the Philippines Choir. Manunumpa si Marcos kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gismondo. Mayroon namang isasagawang 30-minute military civil parade bago ang event. Ang detalye naman ng ecumenical invocation ay patuloy pa rin isinasapinal. Kung maalala, idineklara na rin ni outgoing Manila Mayor Isko Moreno na special non-working holiday sa Manila para yan sa inauguration ni Marcos. Samantala naman itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, mayroon daw payo sa mga bagitong senador. Ito nga, may tori na rin na senior na rin itong si Senator Bato de la Rosa dahil nga nakatatlong taon na rin siya bilang senador at meron siyang payo doon sa mga kumbaga ay neophyte, yung mga bagitong mga senador na kakapanalo pa lamang sa tapos na national elections. At sa panayam ng Bombo Radio Philippines ay sinabi ni Senator Bato de la Rosa na dapat ay hindi basta pasok ng pasok o kaya umeeksena yung mga bagong senador para hindi mapahiya lalo na sa mga plenary sessions. At sinabi pa ng senador na nakapanghihinayang dahil hindi naabutan ng mga bagitong senador itong si Senate Minority Leader Franklin Drilon na isa raw sa mga kumbaga ay mentor niya at nagturo sa kanya ng kung paano talaga magdala at particular itong legislation o yung pagpanukala ng mga batas na gustong ipasa. At yun nga yung kanyang payo. Dapat daw mag-obserba muna, makinig at bago umiksena o kaya ay mag-aktibo sa mga sesyon. Maliban nga kay Senator Drilon ay kabilang pa sa mga kumbaga mga veterano na mga senador na graduate na at wala na sa 19th Congress ay itong si Senate President Tito Soto III, itong si Senator Richard Gordon at itong si Senator Panfilo Ping Lacson na ituturing na talagang mga veterano na yan at hindi na naabutan pa ng mga papasok na mga senador sa 19th Congress. O ito mga kababayan, si Kiko Pangilinan, si Kix, ang daming pinoproblema po. Pinoproblema niya mga kababayan yung promise ni President BBM. BBM. Yung 20 pesos na presyo ng kilo ng bigas. Pinoproblema ni Vice Presidente Kiko Pangilinan. Di man po kayo nanalo. Ba't kasi pinoproblema ninyo, Senator Kix, the outgoing senator, and Tinola, Vice President candidate Tinola. Pinoproblema ninyo po yung 20 pesos per kilo. Hindi man po kayo yung nag-promise niyan. Si President Bongbong Marcos ang nag-promise niyan. Ba't ninyo pinoproblema? Si Bongbong na siyang nag-promise, di niya pinoproblema. Kayo pa? Ano nangyayari sa inyo? Kayong mga dilawan? Ito. Sabi ni Senator Kix, given the whole setup, mahihirapan. And si Agriculture Secretary Willie Dar said as much. Ano naman? Papalitan man yan, kasi hindi man niya kaya. Ang dinig ko kung hindi makapili, mga kababayan, muna, for the meantime, ng kwalipikado at kayang gawin yung gustong mangyari ni President Bongbong Marcos, then siya muna yung magiging, for the meantime, secretary as well ng Department of Agriculture. Sabi ni Kix, mga kababayan, sila na mismo ang nagsasabi
na hindi pa kaya sa ngayon, sila hindi kaya. May panahon para dyan. At kung hindi kaya nitong mga kakilala po ninyo, I am sure si President Bongbong Marcos may kilala siya na pwedeng tuparin yung kanyang mga promises sa ating mga kababayan. Akeks, sablay ka na naman. Because if you want to bring down the price of rice to 20, then you have to bring down the cost of production of rice, which means you have to address what are the reasons bakit mataas ang cost of production. Tama ka doon. Yun nga ang tinutumbok. Inulit mo lang. Yan talaga yung programa ni President Bongbong Marcos na hindi ninyo nagawa. Kasi kayo, lahat lang kayo kwento. Di ba? Kaya wag na kayo mag-isaw-saw dito, Kiko Pangilinan. Wag na. Ang problemahin mo, yung 2025. Kung may intention kang bumalik sa Senado, o yun ang problemahin mo, baka matulad ka doon sa mga kapwa mo dilawang senador na hindi na nakabalik. Tulad ni Delilah at tulad ni Trillanes. Ayun. Hindi na nakabalik. Permanente na sila. Hakika, tama. Ang dami mong problema sa buhay na dapat hindi mo man pinoproblema. Unang-una, kayong mga dilawan were already rejected by the Filipino people. Di ba? Rejected na kayo. So, lahat ng mga ideya po ninyo, kasama yon. So, ang ibig sabihin, ano man na sinasabi ninyo, mga recommendations ninyo, etc., that is, immaterial to the Filipino people. Wala. No weight at all. And no substance for them. Wala. Kasi, binigyan kayo na ng napakahabang panahon to prove yourselves. Ngayong mga dilawan, na ibangon ang kabuhayan ng mga Filipino. Kayo mga dilawan, ilang taon na kayo dyan? Ikaw, Senator Kicks, pabalik-balik ka dyan eh. Kamusta na? At naging DA secretary ka pa. Kamusta naman? Pwede ka bang maikwento sa amin? Kasi sa totoo lang, ako nasa media ako eh. Wala akong matandaan na significant program or project o landmark project na pag sinabi mong landmark talagang maalala ng mga tao. Kung meron, baka na-overlook lang namin. Ano po yon? Akeks, nakikita ko sa iyo, kumakain ka with the farmers. Ngayon lang. At may pa-pictorial ka, kasama yung isang bulig ng saging. Is that enough? Na masasabi natin, contribution mo sa sektor ng agrikultura? Tingin ko, para uso lang ninyo yun eh. Hindi man yata kayo nagko-commercial production dyan sa farm ninyo. Mag-commercial production po kayo. Dapat may excess produce kayo dyan sa inyong farm para naman magkinabang yung neighborhood. Yung sobra, di ibenta ninyo ng, di ba? Ibenta ninyo ng mura para makatulong ka sa kagaanan ng pamumuhay ng mga mamamayang Pilipino. Kasi based sa survey, latest survey ng Social Weather Station, 34% ng mga Pinoy ang nagsabing lalong lumala yung kanilang buhay. Di ba incumbent senator ka? Kasama ka, si Bongbong Marcos? Hindi na po siya. Hindi pa po siya government official kasi hindi man siya nakaupong vice president. Pero yung kalyado ninyong si Lenlen, umupong vice president. So you were part of you are part pala of this government. So ano yung contribution ninyo sa tinatawag na food security? At ano yung contribution ninyo para mapagaan, maayos yung buhay ng mga Pilipino? Bakit lumala? Diba? May mga significant legislations ka na masabi natin na nakatulong, nang i-implement yung legislation mo, nakatulong para gumaan yung kalagayan ng mga mamamayang Filipino, lalo na yung magsasaka. Tapos ngayon, outgoing ka na, wala ka namang magagawa kasi outgoing ka na eh. Pinoproblema mo, criticize mo yung promise ni Senator ni incoming President Bongbong Marcos. Di ba?
So, pinoproblema mo ito. Yung proponent nga, hindi pinoproblema siya. Sa kanyang tingin, kakayanin niya. Oh, kung sa tingin mo hindi kakayanin, wala kaming paki kung hindi mo kakayanin. Anyway, paalis ka na din. Yung may kaya lang, doon kami sa may kaya. So, kung hindi ninyo kaya, lalong hindi kayo pwedeng bumalik. Ba't kami magsisweldo sa isang public servant na hindi man pala kaya yung trabaho na dapat ginagawa niya para sa mga Filipino. Di ba? Keks. Yan kasi, daldal ka ng daldal. Gusto man na magpapansin para laging litaw din yung kanyang pangalan. Kasi si Lenlen, may strategy na. Kung paano laging, may kakontrata na yatang, taga mainstream media na lahat ng galaw niya, kahit wala siya sa posisyon, dapat palaging nasa kwento pa rin. Ngayon nga yung pagkapasa, mga kababayan, ay pagka-admit sa Harvard yata yon ni Tricia. Yun ang laman. Congrats. Siyempre, natutuwa tayo.